Kamusta kayo? Magandang araw mga natin. Kamusta naman sa mga? Lord, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aral. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, na kamataran ng likas ng katawan at isipan. Masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos. So, magandang araw ulit mga bata. Kumusta kayo? Okay, so, nais kong malaman kung kayo ba ay masaya o malungkot sa pamamagitan ng pagpindot ng emoji na nasa ibaba ng inyong screen. So, gusto ko pindutin nyo ang emoji na masaya kung kayo ay masaya at malungkot na emoji naman kung kayo ay malungkot. Okay, so nakikita ko dito sa aking screen, maraming nag-react or nagpindot ng masayang emoji. Mukhang lahat kayo ay handang-handa na talaga na matuto ng panibagong aral. So, bago ang lahat, inaanyahan ko ang lahat na magbukas muna ng kanilang camera para sa ating attendance. Para malaman ko kung sino ang pumasok at lumiban sa ating klase, i-screenshot ang ating meeting ngayong araw. Okay, so nakikita ko kung lahat ay pumasok at walang lumiban sa ating klase. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Okay, so ngayon, meron akong mga kondisyon para sa ating klase. So, una ay tumahimik at makinig. So, gusto ko na makinig kayo na mabuti sa nagsasalita sa guro at sa inyong mga klase kapag sila ay nagsasalita. At iwasan ang pagsasalita o pag-on ng mic o paggawa ng bagay na maaaring makasigabal sa talakayan. Pangalawa, kung gusto niyong sumagot, itaas ang kamay or virtual hand para malaman ko kung sino ang aking tatanungin. At ang panghuli ay ang maging masigla at positibo. So, gusto ko na lumahok ng buong sigla sa mga talakayan at gawain. So, panatilihin ang positibong pananaw sa pagkatuto kahit mahirap ang aralin. Naiintindihan ba ang aking mga kondisyon sa klase? Okay. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayong araw, ngayon, sino sa inyo ang nakaalala o makapagsabi sa akin kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw?
Yes. Okay. Okay, mahusay. Ang ating tinalakay noon ay likas na yaman. Ngayon, sino makapagsasabi sa akin kung ano ang likas na yaman ng Pilipinas? Okay, magaling. Mukhang naalala niyo pa ang tinalakay natin noong nakaraang araw. So, ngayong araw, tayo, bago tayo magsimula, gusto ko kayong anyayahan na awitin ang isang nakakaakit na kanta na pinamamagatang mga anyong lupa at anyong tubig. Handa na ba kayo? Okay, ngayon, gusto ko na sabayan nyo ang video at ako sa pagkanta. Mga anyong lupa at anyong tubig. O sa ating bayan, dambang kapatagan, yaman ditong bayan, talampas at bulkan, kay gandang pagmasdan, sa bundukan, ating alagaan. Dagat, tawa at mga ilog, yaman ditong bayan, dagat at mga sapa, ay dapat alagaan, pang makaiwas sa mga pangbaha. Pagmasdan sa bayan at mga magsasama, ay dapat alagaan. Okay, so nagustuhan niyo ba ang ating kinanta? Okay, mabuti naman kung nagustuhan niyo. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, meron akong inihandang pasulit. Okay, so ito ay isang game show. So, tayo ay magsasagot ng isang game show. Gusto kong magtatanong ako ng estudyante na magsagot ng ano. Okay, so handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Okay, so tayo ay magsimula na. Okay, so unang tanong. Ito ay mahaba, patag, at malawak na anyong lupa. Ito rin ang taong uri ng anyong lupa. Yes, Krishna? Okay, letter D. Tingnan natin. Okay, tama.
Pangalawang tanong, isa itong mababang lugar sa pagitan ng mga burol o mga bundok. Karaniwan na may ilog na dumadaloy. Yes, James. Okay. Lambak. Tingnan natin. Okay, tama. Pangatlong tanong. Ito ay isang mahaba at malaki likas na daan ng tubig. Yes, Chinhan. Okay, ito ba yung ilog? Okay, tingnan natin. Okay, so tama, ito ay ilog. Hmm. Ito ko tatanong, isa itong pangunahing bahagi ng anyong tubig at prinsipal na bahagi ng kalawakan ng tubig. Ano ito? Yes, may o karagatan. Tingnan natin. Okay, so tama, ito ay karagatan. At panghuling tanong, ano anyong lupa ang matatagpuan sa Kalakhang, Maynila? Sabay burol, bundok, kapatagan, or tangway? Kapatagan. Tingnan natin. Okay, so tama. Okay. Mahusay. Mukhang nag-advance grade kayo sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon, meron akong video na ipapakita sa inyo tungkol sa pagsusulit. Maliit, maikling pagsusulit natin kanina. Okay, so gusto ko na panoorin nyo na mabuti ang video na ito. Dahil meron akong mga katanungan pagkatapos.
Okay, so ngayon, okay, so ngayon, meron akong katanungan tungkol sa ating napanood na video. So, ano ang pinapakita sa video? Yes. Okay, so mga anyong lupa at anyong tubig ng Pilipinas. So, ba't sa inyong napanood? Ano-ano ang pangunahing anyong lupa sa bansang Pilipinas? Yes? Okay. So, tama? Ano pa? Okay, burol. Tama? Ano pa? Bundok. Tama? Okay. Ngayon, ano-ano naman ang pangunahing anyong tubig sa bansa? Okay. Karagatan. Tama? Yes. Ana? Talon. Tama? Ano pa? Ilog. Okay. Mahusay. Mukhang pinanood niyo talaga ang video. Tinapos niyo talagang panoorin ang video. So, ngayon, sisimulan na natin talakayin ang mga anyong lupa at anyong tubig ng Pilipinas. So, ngayon tayo muna ay magsisimula sa anyong lupa ng Pilipinas. So, ano-ano nga ba ang mga anyong lupa ng Pilipinas? So, una, meron tayong kapatagan. So, ang kapatagan ay malawak na lupain na patag at mababa. So, isa sa mga kilalang kapatagan ng bansa ang kapatagan ng Vietnam Luzon. So, ang kapatagan ay karaniwang ginagamit ng mga pananim tulad ng palay, mais, at gulay. Naintindihan niyo ba? Ngayon, ikalawang anyong lupa ay ang bundok. So, ang bundok naman ay ang pinakamataas na anyong lupa. So, ang pinakamataas na bundok sa bansa ay ang bundok Apong. So, mahalaga ang bundok dahil pinoprotektahan nila na, ng, tayo ng bundok sa mga paparating na sakuna. So, ang halimbawa din ito ay ang bundok Sierra Madre. So, ang forma naman ng bundok ay ito ay matarik na gilid at kadalasan natatakpan ng mga halaman at puno. So, susunod na anyong lupa ay burol. So, ang burol, ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit mas bababa sa bundok. So, ang hugis nito ay pabilog ang itaas. So, ang halimbawa ng burol ay Chocolate Hills. So, ang Chocolate Hills ay isang panyag ay nagmula sa Bohol. So, mahalaga ang burol sa kalikasan dahil nagsilbi itong tirahan ng maraming uri ng halaman at hayop. Susunod ay ang talampas. So, ang talampas, ito ay mataas na bahagi ng lupa, ngunit patag ang ibabaw nito. So,
Ang talampas din ay tinatawag na tableland sa Ingles dahil para itong mesa. Ang talampas ng Bukidnon ay halimbawa ng isang lugar na sagana sa agrikultura dahil malamig ang klima rito at angkop sa pagtatanim ng gulay at gas. Sumahalaga rin ang mga talampas dahil nagbibigay ito ng likas na proteksyon laban sa pagbaha at nagsisilbing taniman o pastulan. Nasusunod ay ang bulkan. So, ang bulkan ay isang mataas na anyong lupa na may bunganga sa tuktok nito. So, minsan nagiging aktibo ang isang bulkan at ito ay pumuputok. At nagbunga ito ng kumukulong putik, abo, at malalaking bato. So, halimbawa, halimbawa nito ay ang Bulkang Mayon na kilala sa perpektong hugis, apa, at ang Bulkang Taal naman ay natatangin dahil isa itong bulkan sa loob ng lawa. Susunod ay ang lambak. So, ang lambak naman ay patag ng lupa sa pagitan ng bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay isang halimbawa nito. So, ang mga lambak ay karaniwang pinagdadaloyan ng mga ilog. Kaya, nagiging sagana sa likas na yaman ang mga ito. Ngayon naman, tayo ay pupunta na sa mga anyong tubig. So, unang anyong ng tubig ay ang karagatan. So, ano nga ba ang karagatan? So, ang karagatan ay pinakamalalim, pinakamalawak, at pinakamalaki sa lahat ng anyong tubig. So, ang karagatang Pasipiko na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalaga sa daigdig. So, ang karagatan ay mahalaga dahil ito ang tahanan ng maraming isda at yamang dagat na nagbibigay kabuhayan sa maraming Pilipino. Isa rin itong pangunahing daanan para sa pandaigdigang kalakalan. Ang susunod na anyong tubig ay ang bukal. So, ang bukal ay anyong tubig na namumula sa ilalim ng lupa. So, ito ay isang natural na pinagkukunan ng tubig na karaniwang lumalabas mula sa ilalim ng lupa. So, ang ilan sa mga bukal ay may mainit na tubig dahil sa presensya ng mga bulkan, tulad ng Kiwi Hot Springs sa Albay. Ang mga bukal ay mahalaga hindi lamang bilang mapagkukunan ng inuming tubig, kundi pati na rin sa turismo at tradisyonal na pagpapagaling gamit ang mainit na tubig. Ngayon, ang susunod ay ang lawa. So, ang lawa, ito ay anyong tubig na halos napapaligiran ng lupa. So, ang lawa ng Laguna ang pinakamalaki sa Pilipinas at mahalaga sa ekonomiya dahil sa pangingisda, turismo, at irigasyon. Bukod nito, ang lawa ay nagiging likas na tahanan ng maraming uri ng isda at halaman. Kaya ito ay mahalaga sa ekolohiya. Ngayon, ang susunod ay ang talon. So, ang talon, ito ay tubig na umaagos mula sa mataas na lugar tulad ng bundok. So, ang talon
So, ang Maria Cristina Falls sa Lanao del Norte ay isa sa mga kilalang talon sa bansa dahil ginagamit ito bilang pangunahing pinagkukunan ng kuryente. Ang mga talon ay hindi lamang mahalaga sa enerhiya, kundi pati na rin sa turismo dahil sa kanilang ganda at kahalagahan sa kalikasan. At ang panghuli ay ang ilog. So, ang ilog ay mahaba at paliko-likong anong tubig na tumutuloy sa dagat. Ito ay hindi maalat na tubig. Meron at hindi maalat ang tubig ito. So, ang ilog Cagayan ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas at isang mahalagang bahagi ng buhay ng mga naninirahan sa lambak ng Cagayan. Ang ilog ay ginagamit bilang transportasyon patubig para sa mga sakahan at pangunahing mapagkukunan ng pagkain. So ngayon, meron ba kayong katanungan sa ating talakayan? Okay, so wala. So ngayon, meron akong inihanda aktibidad. So sa aktibidad nito ay meron akong ipapakitang larawan sa inyo. So, um, ang inyong gagawin lamang ay susuriin ang mga larawan na ipapakita ko sa inyo kung ito ba ay wastong o di wastong pangangalaga. Okay, so handa na ba kayo sa ating aktibidad? Okay, so tayo ay magsimula na. So, unang larawan ay pagputol ng kahoy. Sa tingin niyo, ang pagputol ng kahoy ay wasto or di wastong pangangalaga ng kalikasan? Yes, Anne? Okay, so ito ay di wastong pangangalaga ng kalikasan. Tama. Susunod ay pagtatanim. Sa tingin niyo, ang pagtatanim kaya ay wasto o di wastong pangangalaga ng kalikasan? Yes, Krisha? Okay, so tama. Ang pagtatanim ay wastong pangangalaga ng kalikasan. Susunod na larawan, pagtapon ng basura sa ilog. Sa tingin niyo, ito ba ay wasto o di wastong pangangalaga? Yes, Hannah? Okay, tama. So, ito ay di wastong pangangalaga. Susunod ay pangingisda gamit ang dinamita. So, sa tingin ninyo, ito ba ay wastong o di wastong? Yes, Evelyn? Okay, so tama. Ito ay hindi wastong pangangalaga dahil baka masira ang mga tinitirhan ng mga isda. Susunod ay paggamit ng pesticide sa mga tanim. Yes, Julia. Okay, so tama. Ito ay hindi wastong pangangalaga. Okay, so mahusay, palakpakan natin ang ating mga sarili dahil sa tingin ko ay alam nyo na kung ano sa tingin ko naiintindihan nyo ang ating tinalakay ngayon at alam nyo na kung paano pahalagahan ang
mga anyong lupa at anyong tubig ng ating bansa. So, ngayon, para ma ngayon, para malaman ko kung talagang naiintindihan niyo talaga ay ang ating talakayin tinalakay ngayong araw, oras na para suriin ang inyong mga natutunan. Okay, so gusto kong kumuha kayo ng isang kapat na papel para isulat ang mga sagot niyo sa papel. Okay, so ito ang ating tatalakayin. Ay, ito ang ating pagsusulit ngayong araw. Bibigyan mo kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Okay, so tapos na ba ang lahat? Okay, gusto ko na i-check nyo ang inyong mga sagot. At gusto ko maging honest kayo sa pag-check. Okay, so magaling mga bata. Mukhang sa tingin ko ay nakinig talaga kayo sa ating tinalakay kahit ngayong araw at meron kayong natutunan. So, ngayon, para sa inyo, meron akong tanong. Paano natin mapapangalagaan ang mga anyong lupa at tubig ng ating bansa? Yes, Jen? Okay, tama. Dapat tayo magtanim at hindi basta-basta magtapon ng basura. Okay, very good. Palakpakan natin ang ating si Jen at ating mga sarili dahil kayo talaga ay nakikinig sa ating tinalakay ngayong araw. So ngayon, para sa inyong assignment, gusto kong mag-advance read kayo para sa, gusto kong magbasa kayo para sa ating susunod na tatalakayin sa susunod nating pagkikita. So, yun lamang ang ating, yun lamang at maraming salamat.